May tanong naman tayo ngayon dito galing kay Ransky Palmares. Ayan, shoutout sa iyo, Ransky Palmares. Ito yung kanyang tanong, no? Sir, ako po ay company guard. Kinuha lang ako ng may-ari kong baga, direct, tapos nagpalakad lang din ako ng license sa kaibigan ng mga OIC. Legit naman po license ko. Tapos dati na po akong officer ng ROTC. Memorize ko 11GO, call sign ng radyo. Sir, gusto ko sana lumipat sa mga agency kasi maliit ang sahod ko sa company. Parang empleyado lang, kaya gusto ko lumipat sa ibang agency. Mag-training pa ba ako bago ako mag-apply sa security agency? Yan, napakagandang tanong na naman ito. At marami tayong matutunan dito sa mga tanong ng ating mga ka-59, no? At syempre, bago natin pagpatuloy ang video, naway pakilike naman mga ka-59, pakishare ng ating video sa inyong mga Facebook account. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe sana dito lang sa ating channel, Kuya Isko Official, at ang ating isang channel, Guwapong Biyahero TV, at yung pang ating Facebook, Charles Francisco. Ayan po mga kaibigan. Yun, shoutout sa lahat at maraming salamat sa mga nakakapanood ng ating mga video upload. Yan, sasagutin na natin ang tanong ni Ransky Palmares. Ayan yan, no? At kung saan siya nga daw ay isang company guard. Kaya lang nagpalakad siya ng lisensya, kaya nagkaroon na siya ng lisensya. So siya daw ay dating ROTC graduate at siya naman ay kabisado yung 11GO or 11 General Order. So kapatid, Ransky Palmares, first, no, actually walang kinalaman dito kung graduate tayo ng ROTC sa security. Ano lang yun, kumbaga at least meron ka lang idea at alam mo yung mga discipline. Pero pagdating sa trabaho is malaking pagkaiba, no? At iba yung ROTC sa security. So hindi naman Army ang ating ina-apply dito, security. At susunod, doon sa pagiging company guard mo, actually mayroong tinatawag na company guard. Pero dapat pag company guard na sinasabi is walang lisensya, walang uniform, civilian ka. So company guard, hindi ka kumbaga galing sa agency. Hindi ka pwedeng magbaril. Wala kang baril, wala kang lisensya. As company guard is civilian guard kung tawagin yon. Direct ka sa iyong kumpanya. So lumalabas, empleyado ka nila. Hindi ka pa rin talaga security guard. Yan po yung tamang sagot yan, kapatid. So ngayon, halimbawa, ikaw ay nandyan na nga, no, sa iyong boss na kung saan ikaw ay company guard na direct ka sa kanilang company. Sabi mo nga is gusto mong mag-apply sa mga security agency. So pero dahil mayroon ka ng lisensya is kailangan mo pa bang mag-training? Depende sa situation. Kasi nga, ayaw kong magsalita ng tapos kasi maraming yung nag-re-react tungkol dyan. Na kung saan, sabi ko nga sa mga unang video is bawal ang palakad. Dapat nagtitraining talaga tayo para alam natin yung gagawin. Ngayon, maraming SG na nagpapalakad. Kaya yun yung mga nagko-komenta talagang negative, no? Pero kasi nga, wala silang alam eh. Basta ang alam nila, may lisensya na sila at mag-duty na sila. Tama na natututo tayo sa mga ginyo-dutyhan natin or sa pwesto natin. Pero hindi sapat. Dahil yung natutunan mo lang actual, pero iba rin yung tinuro sa'yo ng training center at pagdating doon sa actual, matutunan mo pa siya. Iba ang kaalaman makukuha mo. So yun yun. So halimbawa, kung mag-apply ka ng security agency dahil meron ka naman ng security license, good na yan, mag-apply ka na. Depende sa security agency kung tatanggapin ka dahil ikaw ay palakad ang lisensya. Ngayon, nasa iyo yun kung paano diskarte, ayaw kong bagitin dito sa vlog. Pero syempre, kung alam mo naman na yung mga dapat gawin ng security, kung ano yung mga interview sa iyo at mga tanong set, lahat yun masagot mo, papasa ka naman, no? Pagkos, i-undergo kanila ng schooling or training kung ano yung mga seminar na gagawin nila sa security agency kasi meron namang mga seminar yan. So pwedeng mag-apply basta complete ka ng 2-1 file or dokumento na kung saan yun yung pangangailangan ng mga security agency. Anytime yan, kahit saang agency, lalo kung pasok ka sa qualification ng security agency. Height limit, age limit, at syempre yung iyong 2-1 file kompleto. Yung mga lisensya, yung mga papilis, kompleto dapat yan at hindi expired. Sigurado makakapasok ka. At kung ikaw ay may height na 5'7 or 5'6 pataas, sure magandang mapasukan mo security agency. So, yun lang masasabi ko. So, sa pagtitraining na tanong mo, depende yan sa situation nga kung tatanggapin ka ng applyan mong security agency or hindi. Ngayon, kung medyo gusto mo talagang mag-apply, lapit ka lang sa akin, PM mo ako, baka makatulong ako sa'yo. At mabibigyan kita ng magandang agency
na kung saan kumbaga maayos yung sweldo, maayos yung sistema, maayos yung palakad, at kung saan siyempre may mga schooling, may mga training na kailangan mong atinan para mas lumawak pa yung iyong kaalaman. Yan po yung idea natin. Kaya sana sa mga walang training, huwag masyadong ikarir na okay na walang training. Hindi ngayon ang nasa batas. Kailangan nagte-training tayo. At least kahit nag-PLTC man lang. So ayun o ka-59, Ransky Palmares, sana nasagot ko yung iyong ayun na nga, pwede kang mag-apply sa lahat ng security agency kung saan mo gusto mag-apply. Ayun, kung gusto mo dito sa amin, PM mo lang ako at tutulungan kita. Marami na tayong naipasok na SG, ka-59, ayan, sa mga naipasok natin at nakita ako personal, na-interview ko personal, mag-comment kayo sa baba kung paano mag-interview si Kuya Isko Official. Pero dito sa situation, hindi na ako ang nag-interview at HR ang kakausap sa inyo sa opisina. So yan po no, mga kaibigan, mga kuya, yan po yung ating kasagutan dito sa ating katanungan mula kay Ransky Palmares, na kung saan ay kakaiba naman ito nga na galing siya sa kumbaga company guard, kung tawagin. May mga tinatawag kasing company guard, pero pag sinabing company guard, tandaan natin, dapat wala kayong uniform, hindi kayo naka-uniform, at wala kayong baril dapat, at kumbaga civilian lang talaga kayo, lumalabas kayo ay empleyado ng kumpanya, direct hire kayo ng kumpanya, kasi nga wala kayong agency at bawal yon na magposting ng security guard ang direct company na kung saan hindi dumadaan sa agency. Bawal po yon. Security agency lang ang mayroong karapatan para mag-deploy ng security sa lahat ng pwesto or sa lahat ng establishment. So hindi po pwede kung sino-sino. Kaya pero yung mga tinatawag na company guard is yun po ay direkta or direct empleyado ng nasabing kumpanya. So company guard kasi parang guard din siya, pero ang totoo wala siyang uniform, wala siyang baril, as in civilian siya na empleyado direkta ng nasabing kumpanya. Ayan po. So sana malinaw po sa iyo SG Palmares, at sana nakatulong din itong video na ito sa ating mga ka-59 na may mga tanong tungkol dito or katulad nitong mga tanong na ito sa ating ka-59. So ayan, mabuhay po ang lahat at maraming salamat, at sana paki-like and share, at siyempre huwag kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel Kuya Isko Official, at yung ating isang channel mga kaibigan, Guwapo Biyahero TV, at siyempre yung ating Facebook Charles Francisco. Ayan po, at sana isa pa ulit-ulit kong sinasabi na tulungan nyo po ako na maipaglaganap natin itong mga tutorial na ito para mas marami tayong makapanood ng ating mga ka-59 at matutunan nila yung ating mga pagtuturo dito or pagbibigay ng idea, pagbibigay dito ng mga kaalaman sa ating mga ka-59, kasi nga hindi nga lahat ay nakapag-training, hindi nga lahat ay sapat ang kaalaman. So ang iba talagang nagmamarunong lang. So dito kahit na ipapasa ninyo, ipakinig ninyo ito sa mga marurunong at mga officer, ay masasabi talaga na legit itong mga sinasabi natin dito, dahil ito experience ito at tunay na kaalaman at karanasan sa mga pangyayari sa tuwing tayo ay kung saan man, may schooling man, may seminar man, or naka-duty man. So lahat yan is puro experience, hindi po yan kathang isip lamang. So yan po, muli, maraming salamat Kuya Isko Official and Guwapo Biyahero TV at Charles Francisco. Mabuhay po at mabuhay Pilipinas. Bye-bye. Palagi hindi magsasawang tumulong sa kapwa, pagmamahal niya at paggal